Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 3, 2025 at 152 days na lamang po bago po muling ma-impeach. I'm sorry, 156 days bago po muling ma-impeach itong si Sara Duterte kapag ka hindi po nagtagumpay ang motion for reconsideration na inihain ng House of Representatives sa Korte Suprema kaugnay po ng kanyang impeachment complaint. Pero syempre, hindi po yan ang ating pag-uusapan. Ang pag-uusapan po natin ay ito pong patuloy na bumabalot na mga kontrobersiya sa flood control projects sa mga nakalipas po na mga panahon hanggang sa kasalukuyan. At kahapon, pinanood po natin ng napakatagal ang naging hearing ng House of Representatives. Ito po yung sinasabi natin Katulad din po ng hearing sa Senado na sana itigil na lang nila yung pag-hearing-hearing na yan kung medyo alanganin din sila sa kanilang mga iimbitahang mga individual. Bakit po? Ito po kasing kongreso kahapon, biglang parang kumambyo. Nagtataka talaga ako bakit ganito ang naging sitwasyon. Nung una, nabibuisit ako kay Magalong kasi puro salita. Panay sabi na meron daw pong 67 mga kongresista o marami po sa kanila at kumukubra partikular ng mga porsyento, salita ng salita sa media, pero parang ayaw naman pong ilabas ang ebidensya. Ngayon, hinamon po ito ni Congressman Benny Abante. In fact, ito po yung nilalaman ng balita noong nakaraang araw, August 24, o nakaraang mga araw, August 24, 2025, Abante, hinamon si Mayor Magalong magsalaysay sa House probe. At hindi lang siya, marami po sa mga kongresista dyan ang nagsasabi na lumantad, dumalo sa hearing itong si Mayor Magalong. Sabi po dito sa balita, show up or shut up, sabi ni Congressman Abante. Ito ang mensahe ni Manila 6th District Representative Bienvenido Benny Abante Jr. kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong dahil sa pagtanggi nitong humingi ng paumanhin sa mga mambabatas at sa halip ay nagpatuloy sa malawak na mga akusasyon na nag-uugnay sa miyembro ng Kongreso sa mga hindi wastong flood control projects. Sinabi ni Abante na ang pagsuway ni Magalong ay lalo lamang nagiging insulto sa institusyon at nagiging masama ang imahe ng mga mambabatas na nakatuon sa pagtupad ng kanilang mandato bilang mga kinatawan ng tao. Mayor Magalong says he will not apologize. Then he must do the honorable thing. Appear at our hearings, name names, submit documents, and testify under oath. Pero ano ang nangyari? Kahapon wala naman si Magalong. Tapos ano pa ang nangyari? Meron pong nagmomosyon na sana maimbitahan sila kasama na itong si Congressman Saldico at Grace po, pero mukhang pinipigilan ito ng mga mambabatas. Kaya nagtatanong ang taong bayan ngayon, bakit biglang nagkaganon? Bakit biglang hindi nyo na prioridad yung hinahamon ninyo na si Mayor Benji Magalong? Pakinggan po ninyo ang balita. Mainit agad ang banggaan sa imbestigasyon ng House Infra Committee sa kontrobersyal na flood control projects. Nagmosyon ng isang kongresista na ipatawag sina Congressman Saldico at dating Senator Grace Poe, pero may mga tumutol. May tagapagtanggol dito ang Kongreso. Sabi ni Jay Martinez, Top 1, paano iimbitahan ng taong puro hearsay lang ang sinasabi? Wala ngang maipakitang documents, facts, puro satsat lang sa pugad nga niya daming korap. Sasakit pa siya sa clout ng issue. Alam mo, Jay Martinez, sinasabi na nga ni Magalong na imbitahan siya, ilalantad niya na. Ayun na yung punto Ilalantad niya na. Kung hearsay yon, patunayan natin kung hearsay sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanya. 'Di ba? Sabi nyo, si Toby Chanco kasangkot. Isama na natin yon. Ang pinupunto nga dito nitong si Toby Chanco, dapat lahat ng mga kongresista pwedeng maging resource person. No, yun ang punto doon. Kasi tayo ay para sa katotohanan, wag natin ikubli kung sino man ang mga nasa likod ng garapalang pagnanakaw na ito sa pondo ng taong bayan. Huwag natin silang protektahan. Hindi natin nilalahat ang mga kongresista. Pero malinaw na merong mga kongresista at senador dito na sangkot. At sa lahat ng pagkakataon, kung malalaman natin ang katotohanan, huwag natin pigilan. Kung hearsay ang sinasabi nitong si Mayor Magalong, di malalaman naman natin yun. Sabi na nga ni Congressman Toby Chanco dito, willing na si Mayor Magalong. At kapag ka naimbitahan na siya at nandito na sa Kongreso, sasabihin niya na kung sino-sino daw po yung mga kongresista. Bakit biglang kumakambyo ngayon? Napanood natin lahat kahapon Kumambyo bigla ang committee at sinabi nila ipa-priority daw muna nila yung resource person at iba pang mga nandoon. Pero nagtataka lamang ako,
motion yun eh. Di ba? Nandoon naman yung mga kongresista, nandoon naman yung mga kontratista, nandoon naman yung ibang resource person. Pwede namang matanong kahapon, kung hindi matanong sa susunod ng pagkakataon. Pero bakit ayaw nilang mag-schedule para imbitahan si Mayor Magalong? In the first place, sila, si Congressman Benny Abante mismo ang naghamon. Hindi po si Mayor Magalong ang naghamon dito. No, hindi ko kinakampihan si Magalong. Busit nga rin ako doon. Pero ang punto rito, may mga nagsasalita at dapat lahat ng sasalita bigyan ng pagkakataong makapagsalita. Kung hearsay ang kanyang sinasabi, malalaman natin yan pare-parehas kapag siya po'y nagsalita na sa harapan ng Kongreso under oath. Yun ang pinakamahalaga rito mga tol eh. Under oath, no? Kasi yung mga sinasabi ni Magalong sa media hindi naman under oath yun. Pero pagka nandito na po siya sa House of Representatives, tong tri-committee na ito na dumidinig sa flood control projects anomalies, di doon natin malalaman kung sinungaling o hindi si Mayor Benji Magalong. O pakinggan natin itong balita Balik si Marilyn Enriquez. Sa pagbubukas pa lang ng pagdinig ng House Infrastructure Committee sa mga maanumalyang flood control projects, nagkainitan agad ang mga kongresista. Nagmosyon kasi si Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice na imbitahan sina dating House of Representatives. Ito yung punto natin dito. Kaya ngayon nagkakaroon tuloy ng pagpuna. Sabi ng isang Duterte supporter, si BP inimbitahan nilang pumunta. Walang nag-object pero kahapon si Garin at Abante nag-object. Yun nga ang punto dito Tayo doon lang tayo sa tama at dapat. Si Sara Duterte dapat patuloy lang imbitahan magsalita. Ang problema naman kay Sara Duterte, inimbitahan, pumunta, ayaw naman magsalita. Ito namang si Mayor Benji Magalong, willing nang pumunta, ayaw naman ng imbitahan. I-schedule pa raw. Ang tanong, kailan? Hindi nga masagot ng committee kahapon. Biglang parang may pinoprotektahan. Ano ba yan? No? Kaya itong mga hearing tuloy ng Senado at House of Representatives, nakakawalang gana po ito Sa Senado, yung mga nagtatanong doon, nasasabwat din, nasasangkot din. Katulad ni Bongo, katulad ni Mark Villar, katulad ni Joel Villanueva, at iba pang mga senador. No? Kumbaga nawawala po yung integridad ng pagdinig. Tapos dito sa House of Representatives, papangalanan na nga ni Mayor Magalong under oath. Biglang ayaw nilang imbitahan. Operations Chairman Zaldi Co at dating Senate Finance Committee Chairman Grace Po. Silang dalawa ang in charge sa Bicameral Conference Committee para sa 2025 National Budget na nabistong nagkaroon umano ng insertions. Alam nyo, napakahalaga na itong dalawa na ito, si dating Senador Grace Po at Congressman Zaldi Co, ay maimbitahan sana no? Kasi sila talaga ang nakakaalam dyan mga tol. Lahat ng mga budget insertion na ito kung sinasabi ng Senate President at ng House Speaker na wala silang alam at ibang mga kongresista, so be it. Wala silang alam. Pero definitely may alam itong si Zaldi Co at Grace Po. At kinakailangan makapagsalita sila na mapapanood ng publiko. At syempre, kapag sila'y nagsalita dyan, dapat kahit kongresista, under oath. Yun ang pinupunto ngayon ng isang pinagbibintangan din na congressman, tinitira ito ngayon ng iba't ibang mga vlogger. Nagtataka ko, bakit ayun lamang ang din ang napupuna nila? Dapat balanse tayo rito. Kung pinupuna natin si Toby Chanco, punahin din natin ang lahat, no? Huwag tayong kumampi sa porket kalaban. Ako, sa totoo lang, malaki ang naitulong sa akin ng Speaker of the House, ng Office of the Speaker. Kasi dalawa kaming na ospital, nakatulong sila sa hospitalization po namin. Pero it doesn't mean na dahil po sa tulong na yan, mananahimik ako. Hindi pwede yung ganon. Malaki tiwala ko sa ating speaker na si Martin Romualdez kahit anong sabihin ng ilan dyan. Pero bahagi ng tiwala na yan, ang transparency. At ang transparency na yan, makikita dapat natin sa mismong mga kongresista. Diba? Hahamon-hamon kayo noong kayo'y napupuna ng Mayor Magalong na ito. Ang lalakas ng loob ninyong punahin siya na puro sat-sat lamang. Ngayon sigurado na nga siyang dadalo. Sinasabi niya na nga sa iba't ibang interview na kapag ka nandiyan na siya sa House of Representatives, babanggitin niya na kung sino-sino yung mga kongresista. Yon ang gusto naming malaman. Huwag nyo lang patagalin pa. Mas mahalaga ba yon sa mga kontratista? Mas mahalaga ba yon sa ibang resource person dyan na from DPWH, COA? I believe, kung hearsay yon, di hindi natin paniwalaan. Pero kahit sabihin na nilang hearsay yan, under oath, pag may binanggit na mga pangalan si Magalong, malalaman natin ngayon sino-sino yung mga kongresista na yon. At
napakahalaga po nun para sa amin. And 900 billion pesos lang ang itinoka para sa Department of Public Works and Highways base sa National Expenditure Program o yung budget proposal. Pero pagkadaan nito sa Kongreso at pagka-aproba ng Pangulo, lumubo ang budget ng diba? DPWH sa higit Ayan, isang ang NEP proposal noong 2025. Kaya tuloy sinasabi ng mga kritiko ang 2025 GAA ang the most corrupt budget eh. Ngayon, hindi na natin to mapoprotektahan pa. Kasi totoo eh. Di ba? Most corrupt budget talaga ang 2025 dahil ang daming budget insertion. At ang makakasagot dyan, again, yung committee na bumubuo dyan sa BICAM. No, si Saldico, si Grace po at iba pa. NEP, National Expenditure Program, 900 billion. Tapos ang naaprobahan sa GAA, 1.033 trillion dahil sa mga budget insertion. trilyong piso. Isa ito sa tinitignan ng komite na ugat kaya bumabaha ngayon ng mga ghost flood control projects. Sapagkat yung mismong pagpoproseso ng mga insertions na ito ay nanggaling sa kanilang mga tanggapan. 2025 budget is the most corrupt budget. Hanggang ngayon, wala akong narinig na denial man lang sa previous chairman o sa previous members ng committee. Pero may mga tutol na ipatawag sina Ko at Po. Are they resource speakers or they are members of the House of Representatives? Are we going to ask them questions? Are they going to answer it? Desisyon na ninyo, di ba? Pwede nyo namang desisyonan nyo na yan. Majority lang naman always wins eh, di ba? Kapag ka napagkasunduan ninyo, ito bilang kongresista ay hindi resource person kung hindi kongresista, di okay lang. Pagka resource person, okay lang din. Ang mahalaga, mapakinggan sila ng tao. Yun po ang hinihintay namin dito. Katulad din ng inaantay namin sa Vice President na si Sara Duterte. Ang mapakinggan ng tao, ang problema, pilit nagtatago sa mga teknikalidad. Samot-saring mga akusasyon dapat hinaharap, sinasagot, no? Kung talagang gusto ng lahat na maging malinis ang ating gobyerno, sagutin lang nila lahat ng mga akusasyon. Ganong kasimple yun. Member of Congress will change. Any committee chairman will change. But if the root of the cause of all of this will not be nipped, paulit-ulit pa rin itong mangyayari. Hanggang sa nag-init si Navotas Representative Toby Chanco. Eto, kahit ayaw natin kay Toby Chanco, pero may punto naman siya rito eh. Di ba? Sabihin na natin na ayaw natin sa kanya. Ako, ayoko rin dito. Kasi ang ingay-ingay, samantala yung Navotas, binabaha. Ang laki-laki din ng pondo na nilalagak doon. Pero again, ang sinasabi kasi, may mga insertion. At sino ang makakasagot sa mga insertion na yan? Yung kanyang mga pinapangalanan dito, si Saldico, si Grace po, at sino yung mga tumatanggap na mga kongresista sa mga insertion na yan? Yung mga sasabihin sana ni Magalong na kanyang papangalanan kung nandito na siya sa House of Representatives. Pero nagbabago yata ang lahat. Ayaw na nila. Bakit? Anong meron? Sa paninindigang dapat humarap ang dalawa, lalo na si Ko. Sabi nyo kanina, kahit sino masagasaan, wala tayong sasantuhin, kahit congressman, kahit senador. Under the name of Congressman Saldico, ang insertion sa BICAM as proponent siya is 13,803,693,000. And we do not want to invite him as a resource person. Mr. Chair, Comsec, can you show this? Para lang sabihin di ako Mr. Chair, with ito. due courtesy. Wait, I have the floor. Yeah, I have the floor. Yeah, I have the floor. Hindi pa natin nakita yung USB na yon. Alam niyo dito, sa paghahanap ng katotohanan, dapat walang kulay ng politika rito, no? Ang problema kasi sa atin, kapag ka iba ang kulay ng politika, tapos siya yung kunyari nagsasabi ng katotohanan, ayaw na kagad natin paniwalaan. Pakinggan natin lahat. Para saan pa yung public hearing na yan? Maging open-minded tayo dito, mga tol. Alisin natin yung DDS ba siya? Marcos ba siya? Dilaw Pink ba siya? Katotohanan ang hinahanap natin dito, pera po natin, taong bayan po. Kaya dapat walang kulay ng politika. Kung ano ang katotohanan, kung kanino man manggagaling yan, pakinggan natin. And let the public decide kung ito bang kulay na ito ay nagsasabi ng totoo o hindi. Pero ang mahalaga, mapakinggan natin. No, Mr. I Chair, have the floor. just to, I have the floor. on the record, Mr. I have Chair, the floor. we did not refuse to. Dito na sinuspindi ang pagdinig. Sa huli, ipinagpaliban din muna ni Erice ang kanyang mosyong imbitahan sina Ko at Po. Patitignan daw niya muna sa kanyang staff kung ang idinagdag na higit 100 billion pesos sa pondo ng DPWH ngayong 2025 ay may ghost projects. Pero sa totoo lang mga tol, hindi lalala ang sitwasyon na ito
kung hindi dahil sa tao na ito. Ito, itong nakakulong sa The Hague, Netherlands. Kung hindi dahil sa kanya, hindi lalala ang sitwasyon na. Hindi naaabuti ni Pangulong Bongbong Marcos yan. No, bakit? Pinagmamalaki pa ng mga DDS. Noon pa, alam na ni PRRD, sabi dito ang kalakaran sa DPWH. Kaya mas lalo akong humanga sa kanya. Paano ka hanga sa kanya? Wala ngang ginawa. Alam na alam niya pala. Ito, nanggaling mismo sa kanyang bibig. Alam niya kung ano meron sa DPWH. May ginawa ba siya? May pag-iimbestiga ba na ginawa? Yung itinatag nilang anti-corruption? Wala. WH. Oh, pakinggan nyo. Ang pinaka-racket dyan is yung Ghost Project. So, walang delivery Ghost Project. Marami yan. Karamihan yan, it's the regional director. Ipapalabas nila na may project. Uulitin ko Ang tagal-tagal niya na palang alam. Panahon pa ng kanyang panunungkulan. May narinig ba tayong investigasyon dito? Wala. May ginawa bang investigasyon ng Senado? Ang Kongreso sa panahon na yan? Wala. Sa bagay, pandemic. Pero kahit na, di ba? Dapat kahit paano, anti-corruption ang kanyang plataforma. Pinangako niya sa taong bayan. Corruption, kriminalidad, illegal na droga. O alam na alam niya. Sabi niya, may ghost project sa flood control. Pero ano ang naging aksyon ni Duterte? Wala nga. But wala. So the best way is to conduct an audit of those projects to determine if they are ghost projects or not. And I think they are plenty. And I dare say that ang pinakamarami siguro matanggal would be from DPWH. Ang tanong, meron bang natanggal? Meron bang natanggal? Wala. In fact, yung si Engineer Henry Alcantara, kailan na-promote sa juicy position sa DPWH? Panahon ng Duterte administration. Sino ang nag-appoint? Si Secretary Mark Villar noon. Really intend to clean government. At least kung hindi ko kaya, na minus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Talaga. Yan na lang ang konsuelo ng tao na mahuli at mapreso. May nahuli ba at napreso? Wala. Wala ngang investigasyon paano merong mahuhuli at mapipreso sa mga flood control projects na ito na sinasabi niyang ghost. As early as during his administration, meron no? In fact, kung ginawa lang nitong si Duterte ang tama para dito, hindi na darating sa punto na ang Marcos Jr. administration magkakaroon pa ng mga ganitong issue. But most of this, yung misconduct, actually, that's the administrative term. Pero kung sa tignan mo yan, mga crime nila in the penal side, mga falsification yan, malversation. Di ba? Bla bla bla, puro salita. Wala namang nagawa. Ngayon, puntahan natin yung nakita kong post ni Nutriban Republic, no? Nutriban Republic. May nakita akong post dun At may punto naman ito. Saan ba yun? Sinagot niya rito yung mga DDS no? Kasi pinalalabas ng mga DDS na ngayon lang daw Marcos Jr. administration yan. Etong Nutriban Republic na ito ay dilaw. Binabanatan nito ang Marcos Jr. administration Saan ko ba banda nakita yon? Dali lamang hinahanap ko yung kanyang post. May timeline siyang nilagay Ito, walang kulay ang korupsyon, no? Sabi po rito nitong si Nutriban Republic, walang kulay ang korupsyon. Kaya wag na tayong malinis dito mga tol. No, lahat tayo dapat dito bilang Pilipino umaakto. Regardless kung anong political color natin. Katotohanan at accountability ang dapat hanapin po natin dito. Wag natin protektahan kung sino man yung mga nasa likod ng mga kawalang hiyaan na ito na ginagawa po sa ating bayan. Flames of truth. Kung DDS ka, at ang alam mo ay ituro si Aquino, maliwanag na kulang ang kwento mo. Kung Aquino, loyalist ka naman, na gusto lang ituro si Duterte, kulang pa rin ang pananaw. Ang katotohanan, parehong panahon may sabit. At sa ilalim ni Duterte, doon sumabog ang kinita ni St. Gerard. By the way, isingit natin ito. Yung 12 sasakyan ng Diskaya family na nakalagay po sa search warrant ay kumpleto na pong nakumpiska ng Bureau of Customs kagabi. Ibinalik nila doon sa garahe nila Siguro nag-alala itong Diskaya na mukhang may malaki silang problemang legal na kakaharapin kung patuloy nila itatago itong mga sasakyan. Bureau of Customs secures 12 of 12 Diskaya-linked luxury vehicles following search operation. Following this morning's court order, search operation at the headquarters of St. Gerard Construction,
General Contractor and Development Corporation in Pasig City, the Bureau of Customs reported further developments on the luxury vehicles linked to the Diskaya family. Earlier in the day, the Bureau of Customs uncovered 2 of the 12 luxury vehicles covered by the search warrant issued by the Regional Trial Court of Manila, Branch 18. The vehicle, a Toyota LC300 3.3 V6 ZX at SUV 2024 and a Maserati Levante Modena 2022. Yun lamang yung initial na natagpuan po doon. Pero yung natirang 10 ay isinorender na, no? Ibinalik doon sa garahe at ngayon nakasilyado na po doon sa compound na yon. The remaining 10 vehicles were initially unaccounted for, prompting Commissioner Ariel F. Nepomuceno to forewarn the Diskaya that the BOC will ensure all vehicles are located without delay. He underscored that any discrepancies uncovered will lead to the full collection of duties and taxes, and that those hiding or abetting the concealment of these cars will be punished to the fullest extent of the law. By evening, the BOC confirmed that 7 of the remaining vehicles have been surrendered to the BOC and are now secured at St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation's compound in Pasig City. These include Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Mercedes-Benz G500, Mercedes AMG G63 AMG, Toyota Tundra, Toyota Sequoia, and Cadillac Escalade. The commissioner added that the last 3 vehicles, a GMC Yukon Denali SUV and 2 Lincoln Navigator, are currently in authorized service centers for repair and will subsequently be surrendered to the BOC. All subject vehicles have been formally sealed by customs and are under round-the-clock guard by personnel of the Bureau of Customs and the Philippine Coast Guard. O yan po, ang good news, yung 12 subject ng search warrant nasa kustodiya na po ng ating gobyerno. Ngayon, balikan po natin yung binabasa po natin na walang kulay ang kapalpakan at korupsyon. Number 1, nasuspend si St. Gerard noong August 12, 2015 sa ilalim ni Aquino via DPWH Department Order Number 130 dahil sa spurious tax clearance na kinumpirma ng BIR. Number 2, inalis ng suspension noong March 4, 2016, inalis ang suspension noong March 4, 2016 pa rin sa ilalim ni Aquino sa pamamagitan ng DPWH Department Order Number 59. Kahit suspendido mula August 2015 hanggang March 2016, parehong St. Gerard Construction at St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation ay nakakuha ng siyam na kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang 440.5 million pesos. Iyan ay malinaw na systemic flow sa panahon ni Aquino. Ikatlo, pumasok si Duterte noong July 1, 2016. Mula noon hanggang December 2017, ang St. Gerard ang isa sa top contractor sa buong bansa. May hawak na kontrata na tinatayang 12.3 billion pesos. Hindi pa kasama ang mga joint venture. Ito na ang rurok ng kanilang paglobo at ito ay sa ilalim ng build. Wala pang kumpletong datos na publiko tungkol sa kabuuang halaga ng mga kontratang nakuha ng lahat ng kumpanyang konektado sa mga Diskaya sa buong termino ni Duterte. Bagamat makatwirang isipin na lalo pang lumaki ang halaga dahil nananatiling malaking player si St. Gerard hanggat hindi naglalabas ng pinagsama-samang numero ang COA audits o mga investigative reports para sa mga taong iyon, ang tanging siguradong bilang na hawak ay ang 12.3 billion pesos hanggang dulo ng 2017. Pero kung matatandaan ninyo, sa hearing po kahapon, ang isa sa mga naging kasagutan ng COA as early as 2016, pero hindi nila nililimit sa taon na yon na naplaplag na ng COA ang mga proyekto ng DPWH. Ang problema, walang action taken ng gobyerno, no? 'Yon ang masakit na katotohanan doon. Since 2016, naplaplag na ng COA,
walang action taken. 2016 until 2024, walang action taken. Only 2025 lamang nang si Pangulong Bongbong Marcos na ang pumuna, saka lamang nagkaroon ng action taken dito ang gobyerno. And that is very unfortunate sapagkat kulang-kulang isang dekada. May plug na ang COA kung noon pa lamang sana yan ay inaksyonan na, hindi na sana makakapagnakaw pa ng ganito kalaki. Kasi nakakalungkot dito mga tol, idagdag na natin. Sa panahon ng ating Pangulo, ito ay katotohanan. Hindi ko po kinikriticize ang Pangulo dito kung hindi yung mga nasa kanyang ilalim. Biruin ninyo sa datos ang pinag-uusapan dito ha. Ayon sa datos, since 2011 hanggang 2025, ang nilagak na pondo ay nagkakahalaga ng 1.9 trillion pesos. At ang pinakamasaklap dito, ang 1 trillion po dito nangyari during Marcos Jr. administration. Hindi kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Kasalanan ng mga mambabatas na mga sangkot dito at mga korap na public official sa DPWH at saka mga kontratista na nakikipagsabuatan sa mga korap na politiko. Salamat na lamang at napunana ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Better late than never, ika nga. Ika-4, ang General Appropriations Act ay authority to spend lamang. Hindi ibig sabihin na dahil may budget, awarded na agad ang proyekto. Ang proseso ay dadaan para sa pre-procurement conference, bid posting, submission, bid opening, evaluation, post-qualification, at saka pa lamang may notice of award at notice to proceed. Ayon mismo sa GPPB at DBM, bawal mag-award ng kontrata hanggat walang certificate of availability of funds. Ibig sabihin, ang mga kontratang na-award at na-implement sa panahon ni Duterte ay responsibilidad ng administrasyon niya, hindi ng nakaraang budget year lang. Ika-5, sa Duterte years, hindi lang lumaki ang hawak na proyekto ni St. Gerard, nadagdagan pa ang problema. Noong 2020, iniulat ng DPWH na kabilang ang kumpanya sa mga na-blacklist ng 1 taon dahil sa delay sa mga proyekto. Indikasyon na patuloy silang may performance issues kahit sila ang isa sa pinakamalaking beneficiary ng build. Ika-6, buo ang pattern. Aquino admin, nagpabaya sa blacklisting at nagbukas ng loopholes. Kaya kahit suspended, nanalo pa rin ng halos kalahating bilyon. Duterte admin, imbes na ayusin, sila pa ang nagpalobo kay St. Gerard. Sa bilyon-bilyong ginawa pa silang isa sa top contractors. Ika-7, ang prinsipyong dapat tandaan, budget awarding. Ang awarding at implementation na nangyari sa ilalim ni Duterte ay malinaw na responsibilidad ng kanyang administrasyon. Ang Aquino administration ang may kasalanan sa umpisa, pero sa Duterte admin nangyari ang matinding paglobo. Patuloy pa rin silang tumatabo ngayong Marcos admin with around 31.6 billion pesos in flood control contracts from 2022 to 2025. Kaya naman, BBM, may 3 taon ka pa para ayusin ito. Dalian mo. Panulat po iyan ni Nutriban Republic. Kaya sang-ayon po ako dito na wala pong kulay ang politika. Pero ang maganda lamang ngayon, ang ating Pangulong Bongbong Marcos may ginawa, gagawin pa. At sana, yung mga ginawa at gagawin pa niya na yan, maghantong sa pagkakakulong nito pong mga politiko, kontratista, at kasabwat sa DPWH. Kasi nakakalungkot dito. Baka ang mangyari lamang, magkaroon lang ng next Janet Napoles part 2 ba? Si Diskaya naman, pero walang makukulong na kongresista at mga politikong iba pa. Sana wag pong ganon. Kasi hindi naman magagawa ni Janet Napoles yung pork barrel scam na yon kung walang mga kasabwat na politiko at DPWH o kung sino man na nasa mga pang-publikong infrastruktura. Ganon din naman itong si Sara Diskaya at iba pang mga kontratista dito. Hindi nila magagawa yan kung wala pong mga kasabwat na mga kontratista. No? Nakakalungkot kasi kung puro lamang pribadong individual tapos yung mga talagang sangkot na mga politiko, makakalusot na naman. Kaya malaking hamon po yan para sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Nawalan ako ng internet. I hope connected pa ako. I'm sorry, nawala yung connection ko sa internet. Lipat tayo ng PLDT. Sana connected pa ako mga to. Yan. Nakabalik na ba ako? Lumipat tayo ng PLDT. Palpak ng globe. Lagi na lang ako nawawala ng internet Nakakabit na po tayo sa PLDT. At alam niyo mga tol, uulitin ko lamang tayo po'y pare-parehas na naghahanap po dito ng katotohanan. Huwag po nating tingnan ang kulay ng politika rito.
Kasi lahat po tayo nagbabayad ng buwis, no? Huwag po tayong maging panatiko na dito. Huwag na nating hintayin na mangyari pa yung nangyayari sa Indonesia. Ako, hindi po ako sang-ayon sa violence, no? Magtatapang-tapangan tayo, magrarally-rally, tapos hahantong sa violence. Sino po ang kawawa sa huli? Kapag ka nagkaroon po ng anarkiya, lawlessness, kawawa po pamilya natin. Isipin po natin yung pamilya natin, no? Bakit po? Yung mga rally-rally na yan, na nagresulta na sa violence, sa tingin ninyo, kapag ka yung mga taong nag-participate doon, eventually madala po sa hustisya, di kawawa yung pamilya nila, sino na ngayon yung tataguyod sa pangangailangan ng pamilya nila? Pangalawa, kapag ka bumagsak ang gobyerno dahil sa mga rally-rally, yung mga mayayaman na ito at yung mga kurap lalo na mga politiko, mga nakikipagsabuatan sa gobyerno para magkaroon ng korupsyon, sila kagad yung aalis sa bansa. May kakayahan sila eh. Tapos tayo, na nakikipaglaban para sa katotohanan na walang kakayahang mga ibang bansa, maiiwan po dito at maghihirap. Kaya wag natin encourage ang kaguluhan. Ang kaparaanan na itong sa tama dapat natin isinusulong. Sabi nga, hindi maitutuwid ng isang pagkakamali ang isang pagkakamali. Ano ba yung kasabihan yun? Tama ba? Hindi maitutuwid ang pagkakamali ng isa pang pagkakamali. No? Ngayon, meron pong press conference na nangyayari. Ito, si Senator Tito Soto. Nakalulungkot kasi kapag ka nagtatanong na siya tapos mukhang tatamaan ng Duterte, pinipigilan siya ni Marcoleta eh. Kaya nakakadismaya talaga yung mga pagkakataon sa napanood po nating hearing sa Senado eh. Tapos kahapon, dismayado rin ako sa hearing sa House of Representatives. Pakinggan natin ano ba sa loobin dito nitong si Tito Soto. Nawala. Yan. It's actually 80 vehicles. So anong latest info nyo doon sa ano na yun? Baka umaga hapong gabi, nagpapalit sila ng sasakyan eh. Pero hindi yun eh. Ang issue dito, no, yung mga listahan ng Bureau of Customs, doon sa mga listahan nila ng sinasabi nilang property nila o pag-aari nilang mga sasakyan, 12 walang tamang papel. Okay. In other words, hindi nagbayad ng tax. Yeah. Pero dalawa lang nakita nila kahapon. Paano ba yan? Ang alam ko may sinurrender daw kanina ata eh. Okay. Meron Kompleto bang na. mga nakuha? I'm not sure about that. No? Kompleto na yung 12. 7 na sinurender. Okay. So yung Bureau of Customs nakakakilos na ngayon dito. Ang problema dito, bumibili sila sa gray market. Gray market. Gray market, binibili itong mga ito. Siguro gusto makabawas sa tax. Yes. Kaya nakakalungkot. Kanina narinig ko kanina sila Ted Pailo. Nakausap niya yung Bureau of Customs Commissioner eh. Saka na natin reaksyonan yung interview na yan. Puntahan muna natin yung mga balita kaugnay nito pong mga diskaya, no? Balikan natin yung napanood ko na mga balita. Eto po, halos 2 bilyong flood control project sa Laguna hawak ng St. Gerard Diskaya Company, ano? Pakinggan po ninyo ito. Halos 2 bilyong pisong halaga ng flood control project ang nasungkit ng pamilya Diskaya sa Laguna mula 2022. Karamihan ng mga ito nasa binyag. Ito, mula 2022 ito, walang kulay ang korupsyon at kapabayaan, no? Ito, Marcos Jr. administration ito. Sino may kasalanan dito? Hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kung may kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos dito, hindi ito magtatawag ng investigasyon. Hindi magre-react si Pangulo ng ganito. Pero sino ang mga may kasalanan? Perhaps yung bumuo ng National Expenditure Program. Partikular ang DPWH na ipinasa nila sa DBM. Tapos ang mga mambabatas na nag-i-insert ng budget. 2 bilyon para sa kumpanya na kaliwat kanan na ang naging plug ng gobyerno. Sinuspinde, nilip ang suspension, sinuspinde, nilip ang suspension. Pero patuloy na nakakakuha ng mga kontrata sa ating gobyerno. Yan at San Pedro. Pero kapwa itong lumubog sa baha, ito lang Hulyo. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Wala kang kilala sa DPWH. Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kang kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineer siya. Sino yung mga district engineer na nakilala mo? Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi siya kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, mga DE po. DE Yeah, okay. ng
Sabi mo, sino? Teka sandali, DE ng Laguna, DE Sino nga? ng... Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on Okay, behalf of DE the ng Laguna. Sino? Tapos ngayon, may kumakalat na photograph. Although di ako sang-ayon sa guilt by association lamang eh. No? Pero may kumakalat na photograph na meron siyang kuha with Secretary Manuel Bunoan, former secretary, and former secretary now Senator Mark Villar. Madali lang naman din kasi makipag-selfie mga tol eh. No? Madali lang din bumisita sa mga opisina ng tao ng ating mga lingkod bayan na to. Kapag ka bumisita ka, magpa-picture ka, then yun lang yun. Pero doon sa kwento behind that photo, kung yun ba ay nakuha dahil sa sila ay magkakilala, ay hindi na natin alam. No? Tuloy po tayo rito. Sino pa? Ito ang inilahad ni Sara Diskaya, ang tinaguriang flood control queen sa naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng sumbong sa Pangulo.ph, mayroong mahigit 140 flood control projects na naitala sa Laguna mula 2022. Sa kabuuan, nagkakahalaga ito ng 8.5 billion pesos. Kung susumahin, pinakamaraming nakuha ng 8 sa 9 na kumpanya ng Diskaya na aabot sa 24 projects o halos 2 billion pesos. Ibig sabihin, 1/4 ng pondo para sa flood control projects ng lalawigan, Diskaya ang humahawak. Bakit ganun ang nangyayari? Biruin nyo, siya ang kumpanyang sinasabing affiliated dito sa Diskaya. Tapos sila lang din yung naglalaban sa bidding. Kaya kahit sino doon sa mga kumpanya na yon, ang manalo sa bidding, di Diskaya pa rin ang makikinabang. Nimay namin ang mga proyektong hawak ng mga Diskaya sa Laguna. Malaking bulto nito matatagpuan sa 2nd Engineering District. Siyam ang nasa Binyan, 6 naman ang nasa San Pedro. Ang dalawang lungsod na ito ang pinakalubog sa baha noong panahon ng habagat, 1 linggo bago ang SONA ni PBBM. Pumunta kami sa tanggapan ng DPWH 2nd Engineering District para tanungin kung kakilala ng district engineer ang mga Diskaya. Pero sa aming pagsisiyasat, napag-alaman namin na November 18, 2024 na nang maupo ang kasalukuyang district engineer. At lahat daw ng proyekto ng mga Diskaya sa distrito na bid out na bago siya maupo sa pwesto. Ang dating district engineer na naupo rito mula July 2020, napag-alaman namin na pumanaw nitong nakaraang Abril. Sa ginanap na hearing kahapon, inamin ni Diskaya na naglalaban-laban ng kanyang mga kumpanya pagdating sa bidding ng mga proyekto ng pamahalaan. That is not a legitimate bidding. Dahil yung siyam na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo ron sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun eh. Ayon sa ilang legal experts, oras na mapatunayang may bid rigging na nagaganap sa pagitan ng DPWH at mga lumalahok na kontraktor, maaari raw itong mag-constitute ng violation sa ilang mga batas tulad ng Government Procurement Reform Act at Philippine Competition Act. Para sa agenda. Tapos, sa isang balita, meron din pong mga flood control projects at iba pang mga government projects ang nakuha naman ng isang mayor sa Pampanga. Ito, nakakagulat din po itong balita na to. Pakinggan po natin. Dali Ito, pakinggan po natin ito. Pa ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects at sa pagsusuri ng aming team na pag-alaman na ang kumpanya ni Candaba, Pampanga Mayor Rene Maglangke ang nakakuha umano ng ilang kontrata sa Bulacan. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Maya-maya, babalansehin natin. Baka akalain ninyo, kinakampihan ko si Toby Chanco. Babasahin din natin yung mga aligasyon kay Toby Chanco after this news. Sa mga expose ni Senador Ping Lacson, tinawag niya ang Bulacan bilang most notorious pagdating sa flood control project anomalies. Sa katunayan, sinabi ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ngayong araw sa hearing sa Kamara na pinipirmahan niya ang mga dokumentong nagsucertify na kumpleto na ang proyekto kahit hindi niya pa ito nasusuri. Isa rin daw ang Bulacan sa may pinakamaraming bilang ng flood control projects mula 2021 hanggang 2024 na aabot umano sa 43.5 billion pesos. Sa bilang na ito, 4 ang nakubra ng Global Creek Builders Incorporated ayon sa datos sa sumbong sa Pangulo.ph. Ayon sa Philippine Contractors Accreditation Board, General Manager si Candaba Pampanga Mayor Rene Maglangke. Mula 2022, nakasungkit ang kanyang kumpanya ng higit 315 million pesos worth of flood control project contracts. Sinuri namin ang official site ng DPWH para makita ang ilan pang proyektong hawak ng kumpanya bukod sa flood control. Nang manalo bilang re-electionist mayor si Maglangke noong 2022, tila ang unang awarded contract sa bayan ng Candaba ay napunta sa kanyang kumpanya. Isa itong 7.4 million peso access roads na kukonekta sa ilang bahagi ng bayan mula sa national roads na awarded May 20, 2022, ilang araw lang pagkatapos ng halalan.
Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, napag-alaman namin na aabot sa 1.9 billion pesos ang nakubrang kontrata ni Mayor Maglangke mula 2022 hanggang 2024 sa Region 3. Grabe, no? Taong gobyerno tapos kumokontrata, ano ba yan? 'Di ba, sa ating pagkakaunawa sa batas, hindi naman tayo abogado, pero basic eh. Kapag ka ikaw ay nasa paglilingkod bayan, dapat nagdadivest ka ng mga private interest mo. Eh bakit dito sa balita na napapakinggan po natin, kumpanya niya, no, ang nakikinabang sa napakaraming proyekto sa ating gobyerno. Pero ang malaking bulto nito, matatagpuan sa Bulacan. Sa aming pang pagsusuri, palaki ng palaki kada taon ang Mag-like po tayo mga tol, kumpanya ni Mayor Maglangke. Mula 52 million noong 2022, umabot na ito sa 1.5 billion noong 2024. Inilahad ng isang source sa Billionaire News Channel na hindi naman daw sa Candaba madalas nananatili si Mayor Maglangke. Umuuwi raw ito sa Quezon City at madalas umanong laman ng isang sikat na kasino rito. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon, inamin ni Alcantara na nakakapasok din siya at ang kanyang Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez sa kasino. Oy, mabigat ang alegasyon dito ni Ramon Tulfo, mga tol, kay Henry Alcantara. Kasi ayon dito kay Henry Alcantara, nang tinanong siya ni Senator JB Ejercito kung siya ba'y nagkakasino, oo daw, 2 hanggang 3 sa isang buwan. At ang kanyang naipapatalo ayon po sa impormasyon na ibinahagi ni Senator Ejercito ay nasa 30 to 50,000 pesos lamang daw po. Pero iba po yung sinasabi ni Ramon Tulfo ha. Ito si Ramon Tulfo, chismoso ito kaya hindi ko alam kung totoo ba yung sinasabi niya pero basahin natin yung kanyang chismis, no? Sabi niya po dito sa kanyang post yesterday, this guy, ang tinutukoy niya po si Henry Alcantara, District Engineer dati ng Bulacan, ngayon ay acting Regional Director, Assistant Regional Director ng Region 4A yata. Pero ngayon naka-floating or suspended po yata ito. This guy should rot in prison for plunder. His name is Henry Alcantara, former DPWH District Engineer in Bulacan. Binabasa ko lamang po ito, hindi ko alam kung totoo itong sinasabi ni Ramon Tulfo. Grilled at the House of Representatives, which is conducting a parallel Senate probe on the Ghost Flood Control projects, Alcantara admitted he signed a completion report on a 55 million pesos infrastructure project which turned out to be non-existent. Ang walang hiyang DPWH engineer na ito ay natalo ng 300 million pesos sa kasino. Saan niya kinuha ang pera? Yan po ang paratang ni Ramon Tulfo ha. Hindi po 30,000 to 50,000 pesos ang naipatalo. Ayon kay Ramon Tulfo, ang walang hiyang DPWH engineer na ito ay natalo ng 300 million pesos sa kasino. Papayat itong si Alcantara sa National Penitentiary sa Muntinlupa kung makukulong siya. Pero malabong makulong itong si Boy Sugal dahil pwede niyang bayaran ang hukom sa nakurakot niyang pera. Maraming mga politicians na napawalang sala na sangkot sa Janet Napoles plunder cases. Alam na ninyo kung sino ang mga politicians na tinutukoy ko. O, yan po ang post ni Ramon Tulfo. Balik po tayo dito sa balita. Inilahad din ni Senate Minority Leader Tito Soto ang umano'y luxurious lifestyle ni Hernandez. Isang taya, 5 million, parang baliw hindi natatakot. I mean, walang kaba-kaba. Do you confirm or deny, Sir Alcantara, Engineer? Your Honor, hindi ko po alam kung magkano tinataya niya dahil hindi naman po kami magkasama sa table. Inamin ko po, ako po'y nakapasok sa casino, Your Honor. Hindi po honor, pang ilang beses, hindi kayo regular, pero naglalaro kayo, kasama po siya. O, Minsan po kasama, minsan po hindi. so nagkakasino po kayo. Inamin ko po, Hernandez. Your Honor, Mr. Chair. Tinanong namin si Mayor Maglangke kung kilala niya ba ang mga dawit na opisyales ng DPWH sa Bulacan. Sa isang text message sa Billionaire News Channel, inamin ng alkalde na kilala niya si Alcantara pero sa ilang okasyon lang daw. Nanindigan din siya na wala siyang kinalaman sa kahit na anong ghost project. Hindi rin daw siya nagsusugal. Inamin ng mayor na nakakuha siya ng mga kontrata pero lahat daw ay completed, delivered at dumaan sa tamang proseso. Pero taliwas ito sa datos na nasa DPWH website na nagsasabing mahigit 10 mga proyekto na nahawakan ng kanyang kumpanya noong 2024, expired na ang kontrata pero hindi natapos ang proyekto. Pinuntahan ng Billionaire News Channel ang bayan ng Candaba noong panahon ng habagat bago ang SONA ni PBBM. Bagamat tinaasan na ang ilang mga kalsada dito, lalo na sa mga porsyon na malapit sa munisipyo, lubog pa rin sa baha ang ilang mga barangay tulad ng San Agustin. As you can see din po sa mga bahay dito, 2 floors na po sila. Pendo po, sanay na po kami sa baha po. Sana mabigyan pa rin po ng action
Especially po dun po sa mga tao na hindi po ganun ka-financially blessed. Ang tinaguriang Candaba Swamp, ganito ang itsura tuwing bagyuhan o panahon ng habagat. Nagmimistulang dagat dahil sa pag-apaw ng mga nakapaligid na ilog. Nakakalungkot, ano? Kasi kung hindi po dahil sa mga korap na politiko at mga opisyales ng ating gobyerno, kahit paano hindi ganyan palagi ang mararanasan ng ating mga kababayang Pilipino. Ngayon, balikan natin si Toby Chanco. Baka akalaan ninyo, kinakampihan ko si Toby Chanco. Hindi po. Ang kinakampihan ko po dito katotohanan. Dito po sa panulat ni Tea Tan noong August 30, 2025, Nabotas flood billions. Will President Bongbong Marcos dare investigate his own relative? Number 1, if President Bongbong Marcos is truly serious about cleaning up flood control anomalies, then his crusade cannot stop at strangers. It must also shine its light on Nabotas, where his relative by marriage, Congressman Toby Chanco, sits as the lone district's representative. Number 2, from 2023 to 2025, Nabotas was allocated 5.97 billion pesos worth of projects. Number 3, of these 87 projects, or nearly 4.2 billion pesos, about 70% of the total budget are flood-related. That means the bulk of Nabotas infrastructure funds are concentrated in flood control. 4. Some allocations stand out for their unusually high amounts. 340 million pesos for 2 floodgates, 260 million pesos for 2 pumping stations, and 299.7 million for a single rehabilitation project. 5. These figures goes far beyond Nabotas' usual 14 million to 50 million flood budgets. 6. Transparency is also in question. Only 34 of these 87 projects appear in the Sumbong Pangulo website portal. That leaves 53 flood-related projects unreported. Why are these missing from the database? Were they delayed, misclassified, or simply left unlisted? Actually, in fairness sa ating sumbong sa pangulo.com.ph, hindi lang naman sa Nabotas, maraming ganitong issue. Maraming mga lugar na hindi pa po nakalagay doon sa sumbong sa pangulo.com.ph. Perhaps, kung sino man ang may kasalanan dyan, probably DPWH, o kaya kung sino man ang may hawak sa website, dapat maipaliwanag nila bakit may mga kakulangan doon po sa website ng ating Pangulo. Wala pong kinalaman doon ang ating Pangulong Bongbong Marcos. 7. Another red flag. Top-notch Catalyst Builders Incorporated. This firm was among the top 15 contractors publicly named by PBBM himself for cornering flood control projects nationwide. In Nabotas, it secured nearly 15% of contracts. 8. Which raises the question, what does Congressman Toby Chanco know about these irregularities and unreported flood control projects? He has publicly described flood control as very personal to him and has said that congressmen should know the projects in their districts. At dito ngayon papasok yung pinopropose ni Toby Chanco na dapat kahit kongresista pwedeng gawing resource person at mag-oath. Kung pinagbibintangan si Congressman Toby Chanco na may irregularity, then make him na maging resource person diyan sa House of Representatives. Total, siya naman ang nagpo-propose. As dito sa napanood kong interview sa kanya, pakinggan natin kanina, ngayon. Ayaw naman napakita, di ba? Hindi pa dinay mo muna sa kanila para masaya. O di ba? Bintangan ng bintangan. Pinagbibintangan si Congressman Toby Chanco, nambibintang siya sa iba. O di pare-parehas na kayong mag-imbestigahan diyan. Kayo na mismo tumayo bilang resource person at nang mapakinggan po ng taong bayan at kami na ang huhusga kung sino po ang nagsasabi ng totoo sa inyo o nagsasabi ng kasinungalingan. Number 9, by his own standard, it would be impossible for him not to be aware of multi-billion peso projects in Nabotas. 10. That's why the burden is on him. Congressman Chanco should issue a categorical statement on these projects, assist in clarifying the discrepancies, and demonstrate his willingness to be investigated if needed. Ayun na nga ang sinasabi. Kongresista pwedeng maging resource person. Kung resource person na si Toby Chanco, tanungin ngayon ng mga kapwa niya, kongresista. O, nang magkaalaman na, para walang tinatago. Kasi lagi, di ba? Tingnan mo, katulad nung kay Mayor Magano ko, sige, pangalanan mo, ayaw na. O, nagsasabi, deny nila, lalabas ko. Totoo ba, local government na lang mag-request dito?
Hindi ko alam. No, 2 billion for over 2 billion for para sigurado eksakto hanggang 2295 ako Bicol, BHW 2064 tapos 18 billion plus under Saldico. Oh, yan nagbanggit siya rito ng mga party list, pati congressman. Oh, 'di ba? Pare-parehas na sila tapos inaakusahan si Toby Chanco na maaring meron ding irregularidad. Hindi lang naman si Tea Tan ang nagsulat nito. Napakarami pong mga vlogger na alam natin na I do not know, one way or another, affiliated sa House of Representatives. Makikita po natin dyan na sumusulat si Kakiraki, etong Juan Luna Vlog. Basahin natin yung post ni Juan Luna Vlog. I do not know kung ito po ay affiliated sa House of Representatives. Basahin po natin yung kanyang panulat kay Toby Chanco. O ito pero almost the same naman ito, nire-write lang nila Kumbaga, sinulat ni Tea Tan, hinango sa panulat ng isang vlogger. Kumbaga, parang synchronize yung movement ng mga vlogger po na ito. I do not know kung may kumukumpas o wala. Pero ganun pa man, maganda yung layunin katotohanan. Tayo, ganun din naman tayo rito. Katotohanan lang ang hinahanap natin. Kaya sana walang kulay ang politika pagdating po sa korupsyon. Dapat lahat po, kahit anong kulay, kung may pananagutan, hanapin natin ang katotohanan. Basahin po natin, ito pong Juan Luna Vlog. Toby Chanco, champion of the house, but Nabotas is flooded with overpricing. Congressman Toby Chanco brands himself as the champion of the house, thundering speeches, teary-eyed rhetoric, and constant posturing as if he alone stands for the people. But when you look at the hard numbers in Nabotas, the only thing drowning is accountability. The flood of funds in Nabotas. Ito na. From 2023 to 2025, Nabotas received 5.97 billion pesos for 155 projects. Of that, 4.19 billion, nearly 70%, went to flood control. Normal flood control projects in Nabotas historically cost parehas halos sa binasa natin na panulat ni Tea Tan. No? Hindi na natin babasahin kasi parehas lang naman yung sa binasa natin kanina Kumbaga, ito napapansin ito ng mga vlogger na ito yung mga problema kay Toby Chanco. Pero kino-call out natin lahat dito, mga tol, sa ating programa. Doon lang tayo sa tama at dapat. Kaya ako, nang hindi ko kinakampihan si Toby Chanco, ay agree naman sa kanyang proposal. Lahat ng mga kongresista dapat pwedeng maging resource person at pwedeng tanungin under oath. Ganun lang kasimple yun. Para wala na talaga kayong tinatago. Salamat at tumigil na yung basura. Nabibingi kasi ako pagka maingay yung paligid, napapalakas lalo yung dapat siguro mga tol, para mahina na yung boses ko, gumamit na ako nung headset para ganito lang tayo kahina. Anyway, hanggang dyan na lamang muna tayo sa mga problema na ito ng ating bayan. Hangad po natin dito ang katotohanan, no? Sabi ng ating Pangulo, walang sasantuhin dito. Kahit kalaban, kahit kakampi sa politika, kung may kasalanan, hahabulin. Ganun din naman tayo rito. No? Kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Kaya katotohanan lamang sana ang lumabas. Babalik tayo kay Mayor Benji Magalong, pati sa mga kongresista. Kung kayo po'y naghahamon kay Mayor Benji Magalong, tapos ngayon sinasabi niya na sa harapan ng publiko na siya'y willing na diyang pumunta, at sa harapan mismo ninyong mga kongresista, sasabihin niya ang kanyang mga pangalan na nalalaman, huwag niyo na pong pigilan. In fact, may pagyayabang pa nga. I do not know kung ito po ba ay pagyayabang o hindi. Basta sa paningin ng iba, pagyayabang. Sa paningin ng mga supporter ng Mayor Benji Magalong, kadakilaan. Ano ang sinabi niya? Willing niyang ibigay ang kanyang buhay para lamang lumabas ang katotohanan. Hindi para sa kanya, kung hindi para sa kanyang pamilya at sa hinaharap. No, ganun naman tayo Kasi kung mananatili po ang mga sitwasyon na ito, economic sabotage nga ang tawag dito ng ating Pangulo. Pag bumagsak ang ekonomiya po natin, kawawa po ang ating mga anak, ang kinabukasan ng ating henerasyon. Kaya sana magkaisa po tayo rito. Walang kulay ang kapabayaan at korupsyon, sabi ni Nutriban Republic. Kaya wag po tayo maging panatiko. I-call out natin ang lahat. Pero ako'y salamat, nagpapasalamat talaga ng lubos kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa kanyang pamumuno, ito po ay na-address na. Pero hindi po matatapos sa pananalita lamang.
dapat ang mga sinabi ng ating Pangulo, meron pang 3 taon tayong nag-aantay, almost 3 years, magresulta po yan sa pagkakakulong, hindi lamang ng kontratista, kung hindi dapat kasama ang mga walang iyang politiko sa ating bayan ng mga kurap. Salamat sa 353 likes, hindi na naman tayo umabot ng 500, kaya shoutout po sa inyong lahat, sa 800 plus na nanonood, 1,000 plus kanina, maraming salamat po. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always, bye for now mga tol.